Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, unang araw ng Agosto 2024. Ako si Barbie Mulag at ito ang balitang A to Z. A national flood control master plan still does not exist. Kalihim ng Public Works and Highways. Inamin sa Senado, walang integrated national master plan para kontrolin ang malawakang pagbaha tuwing may sakuna. Libreng sakay, alok ng Transport Group Manibela sa Lunes bilang pa-thank you sa mga senador na tutol sa jeepney modernization. Pero DOTR at LTFRB, iginiit, tuloy ang programa. Panukalang budget para sa mga international at domestic na biyahe ng Pangulo sa susunod na taon, aabot sa mahigit 1 bilyong piso. Carlos Yulo, tuloy ang laban para sa gintong medalya sa Olympics sa floor exercise at vault event sa weekend. Sandara Park, may pa-teaser sa much-awaited comeback concert ng original K-pop girl crush group 2NE1. At sa showbiz, young actor Sandro Mulak, inireklamo ang dalawang independent contractor ng isang TV network kaugnay ng maugong na iskandalo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dismayado ang mga senador ngayong araw matapos malamang wala pa ring konkretong plano ang gobyerno kung paano susolusyonan ang pagbaha. Yan ay sa kabila ng paglaan ng mahigit 1 billion pesos kada araw para sa flood control. Samantala, may kinalaman nga kaya ang reclamation sa Manila Bay sa malawakang pagbaha sa Metro kamakailan. Alamin ang sagot sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. As I mentioned, I think the updating of the master plan is still ongoing in some aspects. And So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? well, to some extent, that's correct, Madam Senator. Wala pa rin palang konkretong master plan ang Department of Public Works and Highways hinggil sa pagkokontrol ng baha. Ito ang naibunyag sa Senate inquiry ngayong araw. Sa halip ay hiwa-hiwalay ang mga proyekto para sa 18 major river basins sa bansa. 15 years makalipas ang Ondoy, ano na ang nangyari sa dose-dosenang feasibility studies at flood management plans para sa Metro Manila na pinondohan ng ating pamahalaan at maging ng ibang bansa kasama na ang World Bank? Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects? Nagisa ang DPWH dahil sa nakalipas na 2 taon ay may nakalaang flood control budget na mahigit 1 bilyong piso kada araw. Pero nalubog pa rin sa malawakang pagbaha ang Metro and Mega Manila nitong Hulyo, ilang araw lang matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na may nakumpleto ng 5,500 flood control projects. I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Ayon sa DPWH, 50 taon pa ang bibilangin para tuluyang maramdaman ang resulta ng Flood Control Master Plan na kasalukuyan pa ring pinag-aaralan ng ahensya, habang may 305 billion pesos naman ang ipinapanukalang flood control budget sa 2025. It's not a one-time project na kinabukasan po makikita natin yung result. I think medyo matagal po yung pag-construct ng mga ganyang klaseng mga proyekto po. Samantala, inamin rin ng Environment Department na base sa kanilang pag-aaral ay babagal ang galawan ng tubig papunta sa Manila Bay bunsod ng mga panukalang reclamation projects. Sa ngayon, mahigit 2,500 hectares ng nakabingbing reclamation projects sa Metro Manila area ng Manila Bay ay karamihan inaprubahan sa panahon ng Duterte administration. Reclamation projects will slow down the flow of water, and the change actually so far in our model runs has been for the negative.
Ayon sa DENR, isasama na nila ang flood management integration sa basehan ng kanilang review ukol sa mga reclamation projects na pinasususpindi ng Pangulo sa 22 reclamation projects. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Umiiral pa rin ang hanging habagat sa bansa na posibleng makapagbigay ng mga pag-ulan sa ating kalupaan. Pero ayon sa Pag-asa, magiging mainit ang ating panahon mula umaga hanggang tanghali na may katamtamang pag-ulan sa hapon at gabi dulot naman ng thunderstorms. Gayunpaman, wala namang inaasahang matinding sama ng panahon sa ngayon hanggang sa susunod na linggo. Samantala, inanunsyo naman ng Weather Bureau na posibleng 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto. Tinitingnan din na maaaring 8 hanggang 13 bagyo maaaring mula sa pagpasok ng Agosto hanggang Disyembre. So sa ngayon, base po sa forecast ng DOST Pag-asa, so maaaring makaranas tayo ng 8 hanggang 13 bagyo mula ngayong Agosto, pagpasok ng Agosto hanggang December. And yung forecast natin na 6 months from August up to January of the following year, maaaring mga around 8 to 14 na bagyo ang posible nating maranasan. Mag-aalok ng libreng sakayan Transport Group ng Manibela sa Lunes bilang pasasalamat sa mga senador na humiling ng temporary suspension ng Jeepney Modernization Program. Nanindigan naman ang Department of Transportation na tuloy ang modernisasyon lalo't walang direktiba ang Pangulo na ipatigil ito. May balitang A to Z si Ace Cruz. May palibreng sakayang Transport Group ng Manibela sa Lunes. Ito ay matapos na pirmahan ng 22 mga senador ang resolusyon na humihiling ng temporary suspension ng Jeepney Modernization Program. Magpapalibreng sakay kami ng wala pong subsidy na galing po sa gobyerno. Inisyatiba po ito, pasasalamat sa ating mga mahal na senador. Ayon sa Manibela, sagot nila ito sa Transport Group ng Magnificent Seven na pabor naman sa Jeepney Modernization. Siguro 1% lang dito ang may gusto. Ito yung Magnificent Seven at yung mga chairman lamang ng kooperatiba at mga korporasyon. Yung mga drivers at operators, kaisa po yan ng Manibela. Gate ng grupong Manibela, hindi pa maayos ang implementasyon ng modernization program. Mula nung nag-umpisa kami hanggang ngayon, kami ay walang natanggap na dividendo. At ngayon, ito rin ang isang paraan para mapaabot namin sa Senado para pakinggan. Kasi bilang operator na single na bumuo sa sumanib sa isang kooperatiba, kami ay nawalan na ng karapatan. Reklamo ng ilang traditional jeepney drivers na nagtahan sa Maynila, naglipa na umano ang modern jeepneys na ang orihinal na ruta ay dapat sa probinsya. Ang ruta iba, tapos sila pa matatapang. At kami, umuupa kami dito ng terminal, sila nasa kalsada lang. Tingin ko itong mga modern units na to ay hindi kumita doon sa ruta na binigay sa kanila. Tapos dinala dito, sir, sa Dagtahan. Nanindigan naman ng Department of Transportation na tuloy ang modernization program lalo't nakapag-consolidate na ang transport groups na gustong makiisa rito. Sumulat din si Transportation Secretary Jaime Bautista kay Senate President Chis Escudero na humihiling na rekonsidera ang pinirmahang resolusyon. Kasabay na nilabas sa Senado ng pagsuporta sa pagsuspindi sa PUV modernization, umapila ang grupong Manibela sa mababang kapulungan na maglabas din ng kalintulad na resolusyon bilang suporta sa kanilang hanay. Sa kahiwalay na pahayag, tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na wala makapipigil sa pagpapatuloy ng programa lalo't wala namang direktiba ang Pangulo na ipatigil ito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Aabot sa 1.54 billion pesos ang ipinapanukalang travel fund ng Office of the President sa susunod na taon, ayon sa Department of Budget and Management. Higit na mas mababa ito ng 94 million pesos o 8% kumpara sa travel budget ng Pangulo ngayong taon na umabot sa 1.14 billion pesos. Dagdag ng DBM, bagamat mas kakaunti ang inaasahang foreign trips ni PBBM, kakayanin pa rin umano nito na makipag-ugnayan
sa iba't ibang bansa. Samantala, abot naman sa halos 10.5 billion pesos ang proposed budget ng Office of the President. Kasama na dito ang confidential at intelligence funds. Mga napirmahan na po ng mga Memorandum of Understanding and Agreement ng ating Presidente, kailangan pa rin po, meron din pa pong follow-ups itong mga ito para to ensure na makarating nga itong mga investments na kalap natin noong mga nakaraang taon. Nakahandang harapin ni dating PNP Chief Oscar Albayalde ang gagawing investigasyon ng International Criminal Court matapos mapabilang ang pangalan sa mga umano'y isa sa mga suspects sa war on drugs ng Duterte administration. Pero ayon kay Albayalde, papayag lang raw itong makipag-cooperate sa ICC kapag nagbabana ng order ang Department of Justice. Iginiit din ng dating hepe ng kapulisan na gumagana naman ang judicial system ng bansa. Matatandaang ibinunyag ni dating Senator Antonio Trillanes ang listahan. Nagpapakita na kasali si Albayalde, maging sina Senator Bato de la Rosa at mga tauhan ng PNP sa mga pinaiimbestigahan na ng ICC. We all know that this is already an ongoing matter with the Congress. The Committee on Human Rights is conducting the hearing on this alleged EJ case. So there's nothing more to say to the ICC. Inihain ni Senate Committee on Constitutional Amendments Chairperson Senator Robin Padilla ang resolution of both houses number 9 na tutugon sa mandato ng 1987 Constitution para pigilan ang pagkakaroon ng political dynasties. Bahagi ng batas na imumungkahing maisakatuparan ang pagbabawal sa mga kamag-anak ng Pangulo, ng Pangalawang Pangulo, ng Senador o party list representatives na tumakbo sa pareho sa kahit anong national elective positions. Kasama rin sa pagbabawalan ang pagtakbo ng kamag-anak sa papalabas ng lokal na opisyal sa probinsya at lungsod. Hangad nito na magkaroon ng patas na oportunidad para sa serbisyong publiko sa ilalim ng demokrasya. Batay sa datos na inilabas ng Philippine Review of Economics noong 2017, 70% ng membro ng Kongreso ay galing sa political family o dynasties. Nanindigan si Commission on Elections Chairperson George Garcia na fake news raw ang kumakalat na alegasyon na mayroon itong mga offshore account, partikular na sa Cayman Islands. Sinabi rin ni Garcia na handa siyang humarap sa anumang investigasyon hinggil rito, habang iginiit na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Hinamon naman ni Garcia si Sagip Party List Rolando Marcoleta na isailalim niya sa formal na panunumpa ang mga akusasyon laban kay Garcia, lalo't wala naman raw katotohanan ng umano'y mga ebidensyang foreign accounts na inilabas ni Marcoleta at ito'y pawang mga transaksyon lang. Samantala, binigyan niya ng absolute waiver ang NBI para tumulong sa investigasyon. Public opinion po ang ginagamit sa atin. Bakit ka mag-resign kung akusasyon? Hindi pinarumpahan. Pagkatapos public opinion. Hindi po ba dapat pagka po kasi ganun, mag-resign, lahat na lang po ng opisyal sa pamahalaan, aakusahan ng kahit kasi mula sa presidente hanggang sa barangay kagawad, aakusahan, tapos resign ng resign. Hindi naman pwede ganun ang ating proseso. Mga ka-A to Z nating K-pop fans, exciting news! Tuloy na ang pinaka-inaabangang reunion concert ng K-pop girl group na 2NE1. Sa Instagram, masayang ibinahagi ni 2NE1 member Sandara Park ang teaser ng kanilang upcoming concert na gaganapin sa Olympic Park Olympic Hall sa Seoul, South Korea sa darating na October 5. Matatandaang kinumpirma lang na itong June ng General Manager ng YG Entertainment ang muling pagsasama-sama at pagtatanghal ng grupo na kinabibilangan nila CL, Bomb, Minzy at Sandara. Ilan sa mga sumikat nilang kanta ay ang Fire, I Don't Care at marami pang iba. Abangan sa aming pagbabalik, Rice for All program ng pamahalaan. Sinimulan na ngayong araw. Bigas na 45 pesos kada kilo lang mabibili sa piling tindahan. At Pinoy gymnast Carlos Yulo nang ibabaw ang lakas ng loob sa all-around finals ng Men's Artistics Gymnastics. Pinoy boxer Ira Villegas at swimmer Jared Hatch tuloy ang laban ngayong Biyernes.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umarangkada na ang unang araw ng Rice for All program ng pamahalaan kung saan makakabili ang lahat ng consumer ng bigas sa 45 pesos kada kilo lang. Tugon raw ito sa pangangailangan ng marami na magkaroon ng murang bigas sa merkado. Pero ginigiit ng Makabayan Block na tila isa na namang band-aid solution itong programang ito at hindi raw sagot sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ng bigas sa buong bansa. May balitang A to Z si Kim Salinas. Umarangkada na ang Rice for All program ng gobyerno dito sa Taguig City. At kung mapapansin ninyo, ang kanilang mga bigas na itinitinda ay nakabalot na sa kada 5 kilo na nagkakahalaga ng 225 pesos. At ito ay maaaring mabili ng sino pa mang individual. At maaari din sila makabili ng isang sako na nagkakahalaga naman ng 1,125. At kung mapapansin ninyo, panaka-naka lang ang dating ng tao at tinitignan kung anong klase ba at kung maganda ba ang klase ng bigas na kanilang itinitinda. Katulad ni Malu na napadaan lamang sa lugar, hindi niya raw alam na may ganitong tinitinda na. Ako okay to sa amin kasi syempre mas mura kesa dun sa talagang mga nasa pwesto. Pero ano pa lang kasi, tatry ko siya ngayon, first time naming bibili nung kasama ko. Dami ng bilihin ng mamahal. Kung dadagdag pa yung bigas na sobra na ding mahal, syempre yun yung natin, pinaka-basic natin na kinakain na mga Pilipino, sanay tayo ng rice eh. Pabor naman dito ang ilan. Mahirap kasi mahal, kagaya nung nabibili namin tag 50, 60, ganyan. Malaking tipid na pagka dito binili. Magandang klase rin naman po siya. Pwede mo na siyang isabay sa mga commercial rice sa labas. Kung hindi ka naman talaga maselan, pwedeng-pwede na rin po siya pang pamilya. Iilan pa lang kasi ngayon ang nakakaalam ng ganitong programa at bagamat Rice for All, ika nga, pero sa mga piling lugar pa lang ito sinimulan katulad ng sa Malabon, Caloocan, Quezon City, Manila at sa Taguig. Pero isang band-aid solution na naman ito ng administrasyon ayon sa Makabayan Block dahil hindi nga raw matugunan ang lumalalang pagsirit ng presyo ng mga bilihin, lalo na ang bigas. Etong gimmick na naman or propaganda ng Marcos administration na babaan ng bigas to 45 pesos per kilo ay isang pagpapabango at band-aid solution lang yan dun sa lumalalang pagtaas ng presyo ng bigas. Parang lang ito, selected, tapos iilan din lang, so parang manipulative sa prices lang ng bigas para lang mapagbigyan or masabihan na bumaba somehow yung presyo, pero hindi. Sa ngayon kasi, naglalaro pa rin sa 50 hanggang 60 pesos ang kilo ng isang commercial na bigas sa merkado. At ang tinatawag na Rice for All program, hindi pa rin daw nakakaabot sa mga pinaka-naghihirap na mga Pilipino. Marami pa rin ang hindi accessible, hindi affordable ang bigas para sa kanila ngayon. Lalong-lalo na sa mga far-flung areas sa atin, dito sa bansa. Gayunpaman, siniguro naman ng Department of Agriculture na mabibigyan din ng murang bigas ang mga taga Visayas at Mindanao sa mga susunod na linggo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Iginiit ni Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual na hindi raw siya nagmamadaling magbitiw sa pwesto, lalo't alam niya na demanding at maraming ginagawa sa gobyerno. Yan ang sinabi niya kasunod ang pagpa-file ng immediate resignation na pinag-isipan naman daw niya ng ilang linggo. Nilinaw ni Pascual na walang partikular na insidente na nag-udyok sa kanya para mag-resign. Samantala, plano naman ng kalihim na bumalik sa pribadong sektor. At sa ngayon, wala namang nire-rekomendang pangalan ng opisyal na maaaring pumalit sa kanya. Nais lamang niya ng maayos na transisyon sa pamumuno. It's not a flash decision. It's always there, choice between serving in the government and sacrificing a lot, especially time. So the job in government is very demanding.
start your work early, you finish late. My family is growing. I have 10 grandchildren who are always looking for me. Walang nakikitang masama si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa naging desisyon ng PNP na bawasan ang police personnel sa security detail ni Vice President Sara Duterte. Anya, nararapat lang ang hakbang ng PNP para tugunan ang kakulangan ng kanilang tauhan sa Metro Manila. Mababatid na 75 mula sa 106 officers na naka-assign sa BICE ang napagpasyahang ibawas sa security detail nito. I don't think it's a bad matter to recall some of the personnel. Yeah. And she still has 300 bodyguards. Yeah. It is bigger than the president's contingent. Hindi basta-basta ang Chinese na naaresto sa Benguet sa mismong bahay na iniuugnay din sa dating Duterte spokesperson Harry Roque. Ayon kay Senator Riza Ontiveros, isang pugante na wanted ng Interpol dahil sa financial scam sa China ang dayuhang kinilala bilang si Sun Liming. Una na ring tinukoy ng Presidential Anti-Organized Crime Commission si Sun Liming alias Con Morn bilang IT boss ng mga Pogo scam farms sa bansa. Kabilang dito ang Lucky South 99, ang Pogo Company na siyang tinulungan rin ni Roque na maglakad ng papeles sa PAG4 July 2023. Matatanda ang inamin ni Roque na minsan siyang tumira sa nasabing bahay sa Benguet na nakarehistro naman sa isang kumpanyang may pagmamay-ari din si Roque. Isang maselang balita po ngayong gabi mga ka-A to Z. Kinumpirma ng Merseyside Police sa London, United Kingdom na isang 17 taong gulang na lalaki ang salarin sa knife attack at pagpaslang sa 3 bata sa isang Taylor Swift-themed dance event sa Southport. Natagpo ang patay ang 6 na taon, 7 taon at 9 na taong gulang matapos pagsasaksakin ng suspect. Kinasuhan na ang hindi pinangalan ng bata ng murder at attempted murder sa 10 pang biktima na nasa lugar na pinangyarihan. Samantala, pinabulaan na naman ng otoridad na terror-related ang pag-atake pero hindi na nagbahagi ng detalye, lalo't menor de edad ang suspect. Wagi po ang mga pambato ng San Beda University at Xavier University sa katatapos lang na Agora Youth Awards. Nagtagisan ang marketing students sa paggawa ng business plans at strategies sa temang Sustainability in Marketing. Ayon sa organizer na Philippine Marketing Association, paraan ng taunang patimpalak para mapaghusay pa ang kanilang industriya. We were able to touch and inspire a lot of young marketistas to be like us someday. And at the same time, we're not only inspiring the young marketistas, but we are also collectively taking action in terms of sustainability. Nang ibabaw ang lakas ng loob at pagpupursigi ni Pinoy gymnast Carlos Yulo nang magtapos sa ika-12 pwesto out of 24 competitors sa all-around finals ng men's artistic gymnastics. Pero tuloy pa rin ang kanyang Paris Olympic stint sa finals ng floor exercise at vault event sa weekend. Samantala, Pinoy boxer Ira Villegas at swimmer Jared Hatch tuloy ang laban bukas. Ang lahat ng yan sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Matutumba pero hindi pa dadaig. Iyan ang ipinamalas ni Philippine Gymnastics Golden Boy Carlos Yulo sa kanyang naging performance sa all-around finals ng men's artistic gymnastics. Hindi naging suwabe ang simula ni Yulo sa rotation 1 ng kompetisyon nang mahulog siya sa pommel horse, dahilan para makakuha siya ng mababang score na 11.9 out of 15 points. Pero bumawi siya sa rings event kung saan nakakuha siya ng score na 13.933. On fire din si Yulo sa personal best event na vault dahil top scorer si Yulo sa 14.766 sa kanyang rotation group. Nagtuloy-tuloy pa ang high scoring streak ni Yulo nang maka 14.5 siya sa parallel bars at 13.6 sa horizontal bar, habang 14.333 naman ang kanyang score sa floor exercise.
na isa rin sa kanyang paboritong event. Hindi man nakapodium finish si Yulo sa all-around, malaking achievement na mula sa 24th rank, nagtapos siya sa 12th place sa overall score na 83.032. Pero the fight is not yet over sa men's artistic gymnastics dahil muling lalaban si Yulo sa finals ng floor exercise sa Sabado at vault sa Linggo para sa inaasam na gintong medalya. Samantala, muling sasampa ng boxing ring si first-time Olympian Ira Villegas para kalabanin sa round of 16 ang pambato ng Algeria para sa tsansang makapasok sa quarterfinals. Habang swim to semis naman, ang goal ni Pinoy swimmer Jarrod Hatch sa kanyang Olympic debut ngayong Biyernes sa men's 100 meters butterfly. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Susunod, aktor na si Nino Mulak tila may pahaging sa social media patungkol sa umano'y issue ng pangaharas sa kanyang anak na si Sandro. At mga estudyante sa UP Diliman may solid advocacy patungkol sa electronic waste recycling. Ano kaya ito? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Trending ngayon sa social media ang post ng aktor na si Nino Mulak na tila may kaugnayan raw sa umano'y pangaharas sa kanyang anak na si Sandro Mulak ng dalawang sinasabing independent contractor ng GMA Network. Ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Ling Garcia. Sinimulan nyo, tatapusin ko. Yan ang cryptic post ng aktor na si Nino Mulak matapos masangkot sa mainit na issue ang kanyang anak na sparkle artist ng Kapuso Network na si Sandro Mulak. Bagamat walang binanggit na pangalan kung sino ang pinatatamaan, ramdam ng publiko kung para kanino ang mga palabang salitang ito. Ito'y matapos pumutok ang balitang minolestya umano si Sandro ng dalawang independent contractor ng GMA Network na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Inaya umano ng dalawa sa isang hotel ang aktor matapos ang high-profile night gala ng GMA noong July 20 sa Marriott, Manila. Samantala, nagsampa na ng formal na reklamo si Sandro Mulak laban sa dalawa. Sa isang pahayag ngayong araw ng Huwebes, Agosto 1, kinumpirma ng Kapuso Network ang pagtanggap nila ng reklamo mula kay Sandro tungkol sa umano'y ginawang panghaharas ni Nones at Cruz sa batang aktor. Sa inilabas na statement ng GMA Network, sinabi nito na sinisimula na ang masusing investigasyon bago pa man nakapagsumite ng formal na reklamo si Sandro. Dagdag pa nito na bilang paggalang din sa kahilingan ng aktor na gawing confidential ang investigasyon hanggang sa matapos. Nangako rin ang pamunuan ng GMA na pananatilihin nila ang mataas na pamantayan para sa patas at walang kinikilingang investigasyon. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Para sa bayan, para sa buong mundo. Yan ang slogan ng isang organisasyong makakalikasan mula sa University of the Philippines sa Diliman, kung saan advokasya ng mga engineering students ang pagre-recycle ng mga electronic waste. Yan ay nang sa gayon, mapakinabangan pa ang mga ito. Tinatawag itong e-waste project at hinihikayat ang lahat na ihiwalay o isegregate ang mga patapon ng gadget at device tulad ng mga computer, mobile phone, printer, home appliance at kung ano-ano pa. Lingguhang isinasagawa ang e-waste collection drive at dadalhin ang mga ito sa recycling facilities para mapakinabangan pa ang spare parts nito. Ang goal po talaga ng the e-waste project ay ma-make sure na merong proper disposal po para sa mga electronic waste and maging household name na rin po. Na parang katulad ng nabubulok at di nabubulok, meron din pong e-waste. Po na makolekta po namin is napapadala po namin sila sa recycling facilities po. Dinidisassemble po ng safely yung mga electronic waste po. Tapos po tinitingnan kung ano pa po yung makukuha doon ng mga precious metals para po magamit sa mga susunod po na gagawin na electronics.
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Sa anibersaryo ng kanyang kamatayan ngayong August 1, ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating Pangulong Corazon Cory Aquino. Ayon sa kanya, "Hindi ako nahihiyang sabihin sa inyo na ako man ay naniniwala sa mga milagro." At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!